Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ano, agree ba kayo doon? Sabihin, ang sabihin, hindi magtatagumpay kung ikaw ay susuko. Kung susuko ka, hindi ka magtatagumpay. Kailangan patuloy mong mapaglabanan itong obstacle ng buhay. Kasi habang buhay tayo ay umaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. O mga test. Di ba? Simula pa lang sa ano yan, mula nang tayo ay di ba? Tayo ay nagdaan sa mga eskwelahan, di ba? May mga test doon na dapat mong matagumpayan. Kasi hindi ka makakapasa pag hindi mo naipasa yon. Balik-balik ka doon sa test na yon hanggat hindi mo naipapasa. Hindi ka makakagraduate. Diba? Kaya marami pong mga kabataan ang nagmamaster. Nagmamaster na sa kanila eskwelahan. Ilang taon na sa high school, elementary, ganoon pa rin. Hindi pa rin nila malampasan yung kanilang ano. Pero sa atin, sa bilang mga Kristiyano, ay tayo rin po ay hindi makakalampas. O hindi tayo, sabihin, makakaranas talaga tayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Ano ba ang layunin ng Diyos sa pagsubok? Ito ang ating tema sa umagang ito. Layunin ng Diyos sa mga pagsubok. Kasi meron layunin niya kung bakit tayo dumadaan sa ganong sitwasyon ng buhay natin. Diba? Kung ating babalikan yung buhay ng ating Panginoon sa Kristo nang siya po ay nasa lupa pa, siya po ay nakaranas ng after niyang hindi pa nga siya baby pa lamang siya, makita natin na gusto na siyang ipapatay. Diba yung mga bata noon, 2 years old, gusto ipapatay ni Herodes. Nakita natin doon na ang batang Jesus ay gustong patayin. Diba? Hanggang sa siya ay pagkatapos niyang dumanas ng bago siya sumabak sa ministry, siya ay ng 40 days and 40 nights. At pagkatapos noon, siya ay tinukso sa ilang. Tinukso siya sa ilang ni Satanas. Sabi niya, kung ikaw ang Diyos, pwede mo bang gawing tinapay ang bato? Diba? Pero sabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon. 3 beses sinubok ang Panginoon, pero hindi siya na tukso. Siya ay nakatakas, siya ay nagpagtagumpay sa obstacle dahil sa kanyang pananalig, yung kanyang faith sa Panginoon. Siya yung ng ating faith. Ang ating Panginoon Kristo ang pinagmulan ng ating pananampalataya. Di ba sabi sa Hebrews chapter 11, chapter 12 na siya ang ating pinagmulan ng ating pananampalataya. Buksan nyo ating mga Bible dito sa, siguro tayo po ay magsitayo para hindi tayo antukin. Santiago 1, 2 hanggang 4. Sige, basahin po natin itong sabay-sabay. Santiago 1, 2 hanggang 4. Ready, begin. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa iyong panampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang inyong hayaan na maulubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang kakulangan. Tayo po'y manalangin. O Diyos, tulungan mo kami sa aming pong pag-aaral sa iyong salita. Tunay nga na hindi lang po kami sa tinapay na bubuhay, kundi sa iyong salita. Tulungan mo kami na aming maunawaan ang iyong salita. Alam po namin na andiyan ba ng Espiritu na siyang magtuturo sa amin upang kami maliwanagan at maaming ma-apply ang salita na aming mapag-aralan sa umagang ito. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, tayo po yung makakaupo na. Ayan. Diba? Napakagandang talata, diba? Sabi parang bang kung ating iisipin, sabi nga ng diba? Para bang, sabi niya, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y dumadanas ng pagsubok. Ano po ang pagkakaiba ng trials and temptation?
Ano ang pinagkaiba niyan? Ayan. Makita natin dito sa una natin talata, trials and temptation. Ano ang pinagkaiba niyan? Ang pinagkaiba niyan, ang source ng trial ay ang ating Diyos. Yan. Ang source ng pinanggagalingan ng temptasyon ay walang iba kundi si Satanas. At yung trial, ito po ay external. Sabihin, ito yung panglabas na tayo ay nakakaranas ng iba't ibang circumstances o mga problema, mga karamdaman, iba-iba yung ating dinadanas. Yan po dyan. Sabi dyan, ito ang purpose ito para subukin yung ating pananampalataya. Diba? Sabi nga dun sa 1 Peter, para tayong yung ginto na dinadaan sa apoy, yun ay sinusubok para talagang makita yung kanyang patunay na siya ay ginto. Sabi niya, trial, steadfastness, and completeness. Result, maturity. Yan. Tayo ay magmamature, hindi tatanda Yung talagang tayo ay lalago sa ating pananampalataya. Yan. Meron tayo, sabi nga niya, anong dapat natin maging attitude? Dapat tayo nagagalak pag tayo dumadanas ng pagsubok. Kasi ang madalas nating ang response pag meron tayong pagsubok. Diba? Anong response natin? Siguro sinisisi natin. Sinisisi natin ang Diyos, sinisisi natin kung sino-sino. Diba? Ano naman ang temptation? Ang sabi dyan, sa James 1:13, basahin ko lang po, bago tayo magpatuloy. Sabi dyan, sa James 1:13, huwag sabihin ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Verse 14, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Yan po yung pagkakaiba ng pagsubok sa tukso. Yan po yung kakaiba. Ano ang sabi diyan? Na tayo ay natutukso kung tayo ay nadadala ng ating desire, ng ating pagnanasa. Talagang di ba? Masarap kumain. Masarap kumain ng bawal. Tama ba? Masarap kumain ng bawal. Pero kumakain tayo. Sabi diyan, ito ay anong kanyang nature niya, tayo ay araw-araw na maaari tayo nalilinlang ng tukso. At dahil doon nasisira yung ating faith, sabi diyan, at ang desire is sin and death. At ang kanyang naging attitude natin ay yung tayo ay mag-blame, sisihin natin. Tama ba? Yan ang nagiging resulta. Yan po yun. Kaya ma-depreciate natin, malaman natin ang pagkakaiba ng trials at yung temptation. Yung trials, yun ay panlabas, at yung temptation, pangloob. Mumula sa loob. Sa desire natin sa isang bagay. Ngayon, ano ang layunin ng Diyos kung bakit tayo dinadaan sa pagsubok? Yan. Upang subukin ang pananampalataya natin. Yan. Upang subukin ang ating pananampalataya. Maraming mga karakter sa Biblia ang sinubok ang kanilang pananampalataya. Di ba? Marami. Una, kita natin si Abraham. Di ba? Sinubok si Abraham. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, iwan mo ang iyong bayan at pumunta ka doon sa lugar na aking ituturo sa iyo. Pero ang ginawa ni Abraham, hindi siya nagdalawang isip, anong ginawa niya? Siya ay umalis kasama yung kanyang pamilya, yung kanyang mga angkan. Yan, upang subukin yung ating pananampalataya. Yan po makita natin sa verse 3. Sabi diyan, Santiago 1:3. Diba sabi diyan, yamang inyong nalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Verse 6,
Sabi niya sa verse 6, hindi ko po nalagay dyan. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais. Kumusta po yung ating pananampalataya sa Panginoon? Tayo ba ay nakapokus ba o pabago-bago? Pabago-bago yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil nakaranas ka lang ng konting pagsubok, hindi ka na magsisimba, hindi ka na, natampo ka na, hindi nasagot yung prayer mo. Diba? Kaya, kumusta po yung ating pananampalataya? Sabi nga niya sa example dyan, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Kasi marami ng fake ngayon. Diba? Akala mo ginto, tanso pala. Ikaw ay natanso. Hindi ginto ang nabili mo. Diba? Kaya, dapat po tayong tingnan, suriin natin yung ating faith kung ito ba ay totoo. Baka fake. Diba? Mga pagsubok na humahamon sa ating pagtitiwala sa Diyos at sa ating pangako sa Kanya. Yan, kumusta po yung ating pananampalataya sa Panginoon? Nakapokus po ba tayo? O nadadala tayo ng ng mga kung ano mga bagay niya, hindi tayo na nakapokus sa Panginoon. Kaya dapat suriin natin yung ating pananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostle Paul na suriin po natin yung ating yung sabi nga sa tingnan po natin sa 10 ano ba yun? Malalay. Yan po. Tuloy po tayo. Yan po yun. Binibigyan tayo ng Diyos sa pagsubok para tayo ay subukin sa ating pananampalataya. Di ba? Makita niyo si Job. Di ba? Hindi naman siya, sabihin yung sakit niya ay hindi naman galing sa Diyos yun eh. Yun ay pinahintulutan ng Diyos. Bakit po? Kasi sinabihan ni Satanas, pwede ko bang subukan yan si Job? Pero sabi ng Diyos, pwede. Huwag mo lang papatayin. Di ba? May pahintulot ng Diyos yung ginawa ni Satanas kay Job. Pero sa kabila, makita natin mga kapatid si Job, hindi pa rin siya natinag sa kanyang pananalig sa Panginoon. Diba? Yung asawa nga niya sabi ng asawa sa kanya, ba't hindi lang sumpain mo yung Diyos mo, mamatay ka na. Diba? Sabi ni Job sa kanyang asawa, hindi ka ba marunong magpasalamat? Gusto mo lang yung mga mabubuting bagay, ayaw mo ng mga pagsubok. Sabi ng Diyos, sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganun ba tayo pag mga may pagsubok tayo? Tayo ba ay nagpupuri sa Diyos? O biniblame natin ng Diyos? Bakit ako? Bakit ako ang ganito? Siguro suruin mo yung pananampalataya mo kung nagkukulang ka na sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Ano pa? Hindi lang po upang subukin ang ating pananampalataya, kundi upang tumatag ang ating pananampalataya. Ayan, tumatag, tumibay. 'Di ba? Yung mga mga athlete, hindi sila tumitigil sa pag-iensayo hangga't hindi tumitibay yung kanilang katawan, yung kanilang tuhod. 'Di ba? Hindi sila tumitigil. Kasi kung ikaw titigil, ay maaaring hindi ka magwagi dun sa tinatak mong landasin ng. Kaya bawat isa sa atin ay dumadanas ng pagsubok. Maging ako, di ba? May rin akong pagsubok. Ngayon po yung aking nanay, di ba? Talagang may sakit pero talagang kung ano sinasabi pero hindi pa rin pray pa rin sa Panginoon. Yun ay malalampasan. Kasi wala namang pagsubok na binigay sa atin ng Diyos na hindi natin malalampasan. Gagawa siya ng paraan. Kaya ang layunin ng pagsubok ng Diyos upang patatagin yung ating pananampalataya. Ano sabi sa verse 3?
Yamang inyong nilalaman na ang pagsubok sa inyong panampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, nagbubunga ng pasensya. Ang pagtitiis sa mga pagsubok ay humantong sa espiritual na pagtitiis at lakas. Kaya titibay tayo pag tayo ay dadaan sa pagsubok. Ito ay nagbubunga ng pasensya, pagtitiis. Diba? Gano'n ba tayo nagtitiis? Meron ba tayong karakter na mapagtiis o endurance para tayo tumatag sa ating pananampalataya, maging sa ating buhay Kristiyano? Kinakailangan natin yan, ang pagtitiis. Yan po ang gusto ng Panginoon. Para tayo maging matatag. Diba sabi nga ng ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Diba talagang magpatuloy tayo sa ating buhay Kristiyano. Kaya makita natin ang halimbawa nito na si Joseph, the dreamer, makita natin kung gaano siya katatag pagdating sa pagsubok na hindi naman galing sa kanya, kundi galing kay Satanas. Diba gusto siyang ni asawa ni Potiphar, pero hindi siya nadala. Dahil alam niya, meron siyang takot sa Diyos at yung kanyang faith ay matatag sa Panginoon. Yan po yun. Para lagumago tayo sa ating buhay espiritual. Pangatlo, yan, siguro, ayan mo. Pangatlo po, na layunin ng Diyos para tayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yan, ito po yung maganda. Sabihin, ito po yung dapat po tayong habang tayo tumatagal sa ating panampalataya, tayo tumitibay, tayo lumalago. Ibig sabihin, yung mga dati nating mga parang parang walang pinakaiba sa ating physical na katayuan. Na habang tumatanda ka, sabihin, marami kang nalalaman, marami kang natututunan sa buhay. Ika nga. Pero yung iba tumatanda na walang pinakatandaan. Alam niyo ba yun? Sabihin, walang pinakatandaan. Ano pa rin, kung baka sa isip bata, wala siyang, sabihin yung kanyang katayuan. Kaya sa spiritual life, habang tayo dapat lumalago sa ating faith, nalalaman natin kung ano yung katotohanan, nalalaman natin yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Diba? Sabi nga dito sa Hebrews chapter 12, tinan po natin mga kapatid. Hebrews chapter 6 pala. Hebrews chapter 5, lumagpas ako eh. Hebrews 5, verse 11. Yan. Sabi niya, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo, sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Di ba? Pag tayo ay nilalaman natin kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Ang problema, alam mo yung tama, pero hindi mo ginagawa. Tama ba? Alam mo tama, hindi mo ginagawa. Diba? Tayo, sabi nga sa Santiago, kung hindi mo ginagawa, alam mong tama, tayo ay nakakasala sa Panginoon. Kaya, ang pangatlo po, sabi diyan, para tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya, kumusta po yung ating paglalago natin sa Panginoon? Tingnan po na sa verse 4. Verse 4. Sorry po. Yan. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang kakulangan. Ibig sabihin ng sakdal at ganap, ang espiritual na kapanahunan na nagmumula sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa mga mahihirap na panahon. Kaya ano yung ating response pag tayo dumadanas na mga pagsubok na kung saan ay sinusubukan ng Panginoon yung ating pagtitiwala sa Kanya.
Kanino ba tayo unang lumalapit pag may pagsubok tayo? Sa Diyos ba? Sa Bombay? O sa mga, sino mang mga kapitbahay dyan, mga kaibigan? Diba? Dapat talaga na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon para tayo ay tumatag sa mga mahirap na pagsubok nating dinadanas. Kaya ano yung tatlong ayun ng Panginoon upang yung ating pananampalataya ay subukan, upang ang ating pananampalataya ay maging matatag at para tayo maging sa kadalat ganap. Ano yung ating gagawin? Ating pagnilay-nilayan sa araw na ito. Ayan. Sabi diyan, ang pagharap sa mga pagsubok sa buhay ay hindi maiiwasan. At naniniwala ako na iyan ang dahilan kung bakit itinuro ni Santiago ang ito. Ba? Anong sabi diyan? Hindi natin maiiwasan to mga kapatid, ang pagsubok. Problema. Maiiwasan mo to pag wala ka na. Diba? Kasi wala ka na eh. Pagsubok mo, wala na eh. Na iba ang pagtugon sa mga ito. Sa halip na Panginoon ng loob, ituring nating lahat ang kagalakan dahil bawat pagsubok na ating kinakarap ay may potensyal na palakasin ang ating pananampalataya para tayo tumibay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pero minsan ayaw natin eh. Ayaw nating yung pagsubok. Gusto nating gumawa tayo ng paraan na hindi ang Diyos ang gagawa. Tayo ang gumagawa ng solusyon. Sabi diyan, sa katunayan, hindi pinahintulutan ng Diyos ang mga hamon na mangibabaw sa atin ng walang layunin. Kapag nagtsatsaga tayo sa mga pagsubok, lumalago ang ating pananampalataya at nagkakaroon tayo ng pasensya. Ang pagtitiis na ito ay nagpapadalisay sa ating pagkatao na ginagawang mas katulad tayo ni Kristo. Yan po yun. Diba? Yun ang purpose kung bakit tayo niligtas para tayo maging katulad ng kanyang anak. Diba sabi sa Romans 8:29, to be conformed to the image of God, of His Son. Yan po yun. Maging katulad tayo ni Kristo. Hindi katulad ni Satanas na laging nambubuli. Diba? Kaya, mga kapatid, kumusta po yung ating pagharap sa mga pagsubok? Sa katunayan, hindi pinahintulutan ng Diyos ang mga hamon na mangibabaw sa atin. Yan, sabi diyan. Kaya, kumusta po yung ating pagharap sa mga pagsubok? Dito na po tayo sa aplikasyon. Di ba mabilis? Ito po. Sabi niya sa application. Ayan. Maging positibo ang una, maging positibo ang ating pananaw. Ano sabi niya sa Santiago 1:2? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabihin, yung ating pagtingin sa pagsubok dapat positibo. Hindi yung, ayan na naman. Doon na naman, umarap na naman ako sa pagsubok. Parang nawiwindang ka na. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tama ba? Nawiwindang ka pag may pagsubok na eh. Inaaway ka ng kaibigan mo, inaaway ka ng asawa mo, inaaway ka ng sino-sino dyan. Di ba? Kung may problema ka, andyan yung mga bayarin, mga ano. Pero sabi dyan, dapat ituring mo na kagalakan yung pag tayo ay dumadanas ng mga pagsubok. Diba? Kaya nga sabi nga dyan sa 1 Peter 4:12, tinan nyo po sa inyong mga Bible nyo. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mga bigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nayag na ang kanyang kaluwalhatian. 1 Peter 4:12-13. Yan po yun. Yan, sabi diyan, ang pagkakaroon ng positibong pananaw na nakakita ang mga pagsubok bilang mga pagkakataong para sa pag-unlad sa halip na mga pasanin. Yan, kumusta po tayo? Anong ating pagtingin pag meron tayong pagsubok? Positibo ba o negatibo? Kayo po ang nakakaalam, hindi ko po alam kung ano ang inyong
ginagawa pag kayo ay dumadanas ng mga pagsubok na kanyang hinaharap? Kayo ba ay nawibindang? Kayo ba ay wala na kayong mapalalapitan? Pero nandiyan ang Panginoon. Huwag tayong bibitaw sa pagkahawak sa atin ng Panginoon. Kasi mayroon po yung mayroon po yung tayo ang nakahawak sa Diyos. Magkaiba yung ang Diyos nakahawak o ikaw ang nakahawak. Magkaiba yun. Diba? Ano gusto mo? Ikaw mahawak o ikaw hahawakan? Ano gusto nyo? Dalawa? Mas maganda na tayo ay magpahawak sa Panginoon. So hindi tayo ng Panginoon, hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Pangalawa, patuloy na magtiyaga. Ang mga pagsubok ay sumusubok at nagpapatibay sa ating pananampalataya upang maging matatag at maging mature. Yan, di ba? Kaya yan po yun. Patuloy tayong magtiyaga. Di ba sabi nga nila, kung walang tiyaga, walang nilaga. Diba? Kaya yun po yun. Para tayo maging matatag at mature. Sabihin, hindi tayo balat sibuyas. Masabihan ka lang ng hindi ka na atin. Masabihan ka lang ng mga hindi magagandang Pero ingat rin tayo sa mga sinasabi natin. Pangatlo, manalangin para sa lakas sa mga pagsubok, humingi ng lakas sa Diyos upang magtiyaga sa mga pagsubok, magtitiwala sa Kanya na gagamitin ang mga hamong upang mapalakas ang iyong pagkatao at pananampalataya. Kumusta po yung ating prayer life? Nagpe-pray ba tayo na lumakas yung ating faith o nagpe-pray tayo na Panginoon, pengin ito, pengin noon? Hindi tayo nagpapasalamat, hindi tayo nagpupuri. Ano ba ang madalas ng laman ng ating panalangin? Puro na lang prayer request. Diba? Dapat meron tayong humingi tayo sa Panginoon na tayo ay palakasin. Na maging matatag yung ating pananampalataya pag dumating yung panahon ng pagsubok. Kasi hindi tayo talaga makakaiwas niya, mga kapatid. Habang buhay tayo, may pagsubok. Diba? Kaya, kumusta po yung ating pananalangin sa Panginoon? Nabigyan tayo ng lakas ng Panginoon para tayo tumatag sa ating mga pagsubok. Diba sabi nga ni Apostol Paul sa Filipos 4:13, diba? Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa kay Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ which is strengthening me. Ayan, nagawa ko yun. Dahil makita natin sa kabila na si Apostol Paul ay nakakulong, siya po ay nakakulong nun eh. Yung Filipos na sinulat niya, nakakulong siya. Pero nagawa pa rin niyang magpasalamat sa Panginoon. Sa kabila na siya nakakulong, bagamat tayo hindi nakakulong, pero dapat pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. Magpuri tayo sa mga pagsubok na ating dinadanas, sapagkat sabi nga ni Apostle Paul sa last verse po, sa 1 Corinthians 10:13, sabi po dyan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Yan po yung mga kapatid. Alam ng Diyos yung ating dinadanas. Hindi niya tayo hayaan na yun ay hindi natin malampasan. Malalampasan natin yan anumang pagsubok kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon at hindi sa ating mga sarili. Kasi kung sa sarili natin, mandaraya ang ating puso, mandaraya, pero ang Panginoon, sigurado na hindi niya tayo, bibigyan niya tayo ng lakas at ng paraan para tayo ay makapagtagumpay doon sa obstacle ng pagsubok dahil sa ating faith na matatag sa Panginoon. Kaya, maging matatag tayo sa ating pananampalataya, huwag tayong, sabi nga doon kung ikaw ay pabago-bago, para kang alon, pabago-bago. Huwag tayong maging parang alon. Kundi tayo ay maging matatag sa hamon,
sa pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, yan po yung layunin ng Panginoon. Anong mga layunin niya? Yan. Upang subukin yung ating pananampalataya. Pangalawa, upang tumatag ang pananampalataya natin. Pangatlo, upang maging sakdal, ganap na walang anumang kakulangan. Kaya, yan po yun. Nawa ay tayo ay na-encourage, napaalalahanan sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Salamat po. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita naming na pakinggan, sa iyong message na tulungan mo kami. Salamat po sa mga pagsubok na lagi niyong pong binibigay sa amin. At hindi lang kayo ang nagbibigay po sa amin ng lakas, ng talino, kakayanan. Tulungan mo kami, Panginoon. Maging sa amin pong pagharap sa mga tukso na yung mga pagnanais namin, pagnanasa namin. Tulungan mo kami na kami ay makapagtagumpay rin sa obstacle ng kasalanan, sa mga desire namin na hindi ayon sa iyong kalooban. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na nagpa-remind sa amin. Tulungan mo kami na maging matatag sa anumang hamon ng pagsubok namin dadanasin. At tulungan mo kami na maging tumibay at lumago kami sa buhay spiritual namin. Kapag di ko pa matutuwa kung kami lumalago. Salamat po. Ito po aming sa madalangin na yung pasalamat sa pangalan ng Jesus at ang patubayan ng Espiritu. Amen.